Iniulat na isang source na sinabi umano ng dating Vice Premier ng Chinese Communist Party na mataas ang posibilidad na hindi susuportahan ng People's Liberation Army ang pinaplanong pag-atake sa East at South China Sea. Palihim na sinabi ni dating Vice Premier sa isang Western media na malabong suportahan ng mga generals ng Chinese military ang plano ni Xi Jinping dahil alam ng PLA na hindi umano ito makakabuti para sa kanilang bansa. Anya, marami umano mga sundalo at matataas na opisyal ng People's Liberation Army ang nakahandang tumiwalag sa Communist Party sa pamamagitan ng pagdeklara ng kodita upang mapatalsik si Xi Jinping. Umamin ang dating Vice Premier na hindi umano matibay ang ugnayan ng People's Liberation Army at ng Communist Party ng China at sinabi niya na kung gugustuhin ng Chinese military, madali nilang mapapabagsak ang CCP sa pamamagitan ng kodita. Iniulat ito matapos manawagan ang mga retiradong senior officials ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng grupong Advocates for National Interest sa gobyerno na gamitin ang lahat ng instrumento ng national power para tugunan ang mga problema ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, tinuligsa ng nasabing grupo ang paulit-ulit na panghaharas ng mga Chinese vessel sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ang ipinapakita nitong impunity na dapat umanong labanan ng gobyerno. Sinabi ng pinuno ng ANI na si Lieutenant General Edelberto Adan na dapat umanong i-adapt ang tinatawag na whole of the nation approach na kung saan ibig sabihin ay ang paggamit ng lahat ng mga instrumento ng pambansang kapangyarihan tulad ng diplomasya, pang-ekonomiya, impormasyon at militar upang malabanan ang China. Sinabi ng grupo na mahigpit nilang sinusuportahan ang pulisya ng Philippine government na batikusin ang iligal at mapanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea at hinimok nila ang mga Pilipino na magkaisa sa paglaban sa iligal na pag-angkin ng Beijing sa teritoryo ng bansa at isulong ang pagkakaroon ng isang rules-based order. Binanggit din ng grupo na ang presensya ng China sa West Philippine Sea at ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na nagsasagawa lang ng resupply mission sa BRP Sierra Madre ay iligal, mapanganib at dapat labanan. Sinabi ng grupo ng paggamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga resupply ship ng Pilipinas na patungo sa isang military outpost sa West Philippine Sea ay matatawag na isang impunity na kung saan ay hindi katanggap-tanggap sa isang civilized na bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na naghahanda na umano ang mga tauhan ng Coast Guard at ang mga Chinese fishing vessel na iligal umanong nananatili sa sea. Sinabi sa report na magdi-deploy umano ng karagdagang barko at personnel ang Coast Guard at kasama sa kanilang misyon ay ang pagpapatupad ng batas ng bansa sa nasabing karagatan. Hindi umano otorisado ng gobyerno ang patuloy na pananatili at pagkukumpulan ng mga foreign fishing vessel at karamihan sa mga ito ay sadyang sinisira ang mga corals at iba pang mga yamang dagat sa lugar. Ayon sa report na mga Chinese fishing vessel ay may sakay umano mga maritime militia personnel na pangunahing binubuo ng mga Chinese veterans at kamakailan lumabag ang mga ito sa sovereign territory ng bansa. Ito ay matapos iniulat ng Area Task Force North na nasa ilalim ng pamumuno ngayon ni Northern Luzon Command Chief Lieutenant General Fernel Buca ay nagsabi
na mas palalakasin at paiigtingin nila ang kanilang mga hakbang upang mapagtibay ang maritime security sa Northern Luzon region. Binigyang diin ni Boca ang kritikal na ginagampanang papel ng ATF sa pagprotekta sa napakalawak na maritime zone na sumasaklaw ng mahigit sa 769,000 square kilometers at sakop din nila ang ilang mga strategic features tulad ng Bajo de Masinloc, Luzon Strait at Philippine Rise. Binanggit rin ng hepe ng Area Task Force North ang pangangailangan na magkaroon ng sustained government presence at maritime patrol dahil sa patuloy na iligal na panghihimasok ng mga foreign vessel sa mga karagatan na kanilang nasasakupan. Idinagdag niya ng pakikipagtulungan ng mga pangunahing stakeholder mula sa mga essential entities ay susi sa pagpapalakas ng koordinasyon at monitoring upang maprotektahan ang malawak na maritime domain sa buong Northern Luzon. Kabilang sa mga pangunahing ahensya ay ang PCG, Philippine National Police Regional Maritime Units, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Offices, 5th and 7th Infantry Divisions ng Philippine Army, ang Naval Forces Northern Luzon at ang Tactical Operations Wing ng Northern Luzon. Habang nangako naman ang Department of Foreign Affairs na susuportahan ang Philippine Coast Guard na mapalakas at mapabuti ang mga kakayahan nito, partikular na sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea.